Mga chismosang talaga! Ano? Ha? Sinisisi nga ni Tali ang kanyang inang si Rosel matapos nga siyang mapahiya at mabulabog at natanggal na ang kanyang maskara sa loob ng campus. Nalaman na nga kasi ng lahat kung sino talaga siya at ano talaga ang totoo niyang sitwasyon sa buhay, na siya ay nagpapanggap lamang. Samantala, kinausap naman siya ni Rosel at sinabihan na kailangan ay humingi siya ng tawad sa ginawa niya dito kay Belle dahil pinahiya niya rin itong si Belle at inakala nga nitong si Belle ang gumawa noon sa kanya. Alam ni Rosel kung gaano kabait itong si Belle. Alam niyang mabuting bata ito at hindi magagawa ni Belle yon, kahit pa man na ginawa nga ni Tali na ipahiya at ikalat ang kanyang sekreto sa loob ng campus. Ngunit nagmamatigas itong si Tali at sinabihan agad ang kanyang inainahan na kanino ba siya kakampi, gayong siya naman ang anak. At naiinis siya, hindi umano niya dadanasin ang ganoong bagay, hindi umano siya mapapahiya kung mayaman lamang siya, hindi na umano niya kailangan na magpanggap sa lahat. Dahil sa mga sinabi nga nito si Tali, labis na nasaktan itong si Rosel, kaya naman hindi na napigilan ni Rosel ang kanyang emosyon. Tuluyan niya nasampal ang kanyang anak-anakan na itong si Tali at sinabihan na anumang nangyari sa kanya ay kagagawan din niya at hindi niya iintindihin ang sasabihin ng mga tao. Ang malaga ay pumasok siya sa paaralan dahil ang malaga ay makatapos. Para kay Rosel, hindi mahalaga ang sasabihin ng mga tao. Ang malaga ay ang magandang kinabukasan niya sa hinaharap. Kaya naman, napasigaw na lamang itong si Tali at wala siyang magawa kundi sundin ang kanyang inang si Rosel. Ngunit hindi siya makakaiwas sa pambubuli sa mga nangyayari sa kanya. Dito ay pinagtitinginan siya habang naglalakad dito sa hallway. Halos takpan niya ang kanyang pagmumukha dahil nga sa hiyang-hiya siya sa mga nangyayari. Dahan-dahan siyang naglalakad na tela isang ice cream na unti-unting tutunaw habang tinititigan ito ng kanyang mga kaklase at iba pang mga kasamahan niya sa school na iyon. Tela ba, hindi na niya alam kung paano ang kanyang gagawin at sumpalit naroon siya, kailangan niyang sundin ang kanyang ina. Hindi lang yun ang nangyari dahil binuli rin siya matapos kang binuhusan siya ng isang mainit na kape. Gusto man niyang lumaban ay wala siyang nagagawa. Napaiyak na lamang siya sa sobrang hiya. Hindi niya alam kung paano nga ipagtatanggol ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay iniiwasan siya ng lahat, iniiwan at pinagtatawanan. Samantalang sa hallway naman, sa kabilang side, makikita niya ang nakapaskil kung saan naroon ang kanyang mga larawan at may nakalagay pa na nakasulat kung saan siya ay scammer at siya ay manluloko. Isa siyang great pretender. Kaya naman napaluha at napaiyak na lamang itong si Tali habang sumisigaw siya ng malakas at sinabing ano man ang gawin niya sa buhay ay wala na nga silang pakialam. At naiinis siya na pinagchichismisan siya ng mga tao doon sa campus. Sa kanilang banda, unti-unti namang pinagtatagpo ang mga mundo ni Chris at nitong si Rosel kung saan gagawa nga ng paraan. Nakita nga nitong si Madam Jacinta na hindi lang kaibigan ang namamagitan sa kanilang dalawa. Nakita ni Madam Jacinta na may malalim sila na relasyon at higit pa doon ang kanilang ugnayan. Botong-boto si Madam Jacinta.